Hello mga karelasyon, ladies. Pag-uusapan natin ngayon ang 10 aura ng babae na hindi nakakalimutan ng isang lalaki. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. So, eto yung number 1, ang aura ng pagiging tahimik na may kumpiyansa. Alam nyo ladies, may mga babaeng hindi kailangang maging maingay o talagang ipagsigawan ang kanilang itsura, ang kanilang kagandahan para lang mapansin. Hindi kailangang laging humingi ng validation sa iba sa pamamagitan ng pagiging maingay, active sa social media. Hindi po ganon. Sa totoo lang, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi attracted sa mga ganitong ingay. Mas naa-attract sila sa babaeng tahimik pero nakikita at nararamdaman nila na meron itong confidence sa sarili, na meron siyang ibubuga. Kaya kapag ganito ang naipo-project mo o nakikita ng lalaki, sigurado na hindi kanyan makakalimutan. Makukuha mo ang atensyon ng isang lalaki sa ganitong ipinapakita mong aura. Number 2, ito yung aura ng pagiging totoo. Alam nyo ladies, hindi nyo kailangang magpanggap, hindi nyo kailangang baguhin ang sarili nyo para lang magustuhan ng tao, lalo na sa mga lalaki. Napaka-simple lang naman ang gusto ng mga yan eh. Of course, hindi ko rin naman sinasabi na hindi mo ayusin ang sarili mo. Hindi ganon, okay? Ang pagiging totoo, ang pagiging tunay is nakikita yan sa character, sa personality na meron ka. Wala yan sa kung ano yung pananamit mo, kung ano yung nilalagay mong anik-anik o kolorete sa katawan mo. At syempre, kapag nakita niya na ganyan ka, tatatak yan sa isipan niya. Hindi niya basta-basta makakalimutan. At dyan na nag-uumpisa yung attraction. Number 3, ito yung ang aura ng katahimikan. O ito yung peaceful na vibe. Hindi naman lahat ng lalaki ay ang hinahanap ay yung sobrang napaka-sexy, sikat na sikat, kilalang kilala. Marami ang mga naghahanap ng babae na kapag kasama niya ay humuhupa ang pagod niya at nagkakaroon siya ng peace of mind. Para sa karamihan ng lalaki, ayaw nila sa relasyon na magulo. Gusto lang niyan kapag magkasama kayo ay maayos, tahimik. Of course, nandiyan lagi ang mga gusot, mga suliranin, pero hindi ibig sabihin na kapag merong mga problema ay kailangang maging galit, kailangang maging maingay, kailangang magbunganga. Ang mga bagay na ito ay pinag-uusapan ng mahinahon. At kapag nakikita ng lalaki sa kanyang babae na meron siyang composure, kaya niyang kontrolin ang emosyon, kapayapaan ang dala sa isang relasyon, ikaw ay isang tunay na kahanga-hanga at yan ay tumatatak sa isip at sa damdamin ng isang lalaki kasi napaka-attractive yan sa paningin ng lalaki. Number 4, ito yung aura sa pag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Alam nyo, sa lahat, ladies and gentlemen, hindi kailangang laging bongga, hindi kailangang mahal, hindi kailangang gumastos ng napakalaki. Mas mahalaga yung naaalala ng partner mo, yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Maliit man yan o malaki. Halimbawa na lang, alam niya yung paborito mong pagkain, kaya ipinagluluto ang pagkain na yon. Yung mga ganyang maliliit na gestures, yan ang tumatatak sa lalaki. Yung mga maliliit na bagay na yan, kadalasan, yan ang natatanim sa ating memorya. Kung ganyan ka sa partner mo, ganyan ang nakikita ng lalaki sa iyo, hindi ka talaga niyan makakalimutan. Sa mga simpleng bagay na ginagawa mo para sa lalaki, yan pa ang mas may mabigat na effect sa appreciation ng isang lalaki. Number 5, ang babaeng hindi madaling matakot na mawalan. Ito yung babae na marunong magmahal pero hindi humahantong sa punto na nagmamakaawa. Meron kasing mga kababaihan na kapag na-in love sila ay nakakalimutan na ang sarili nila. As long as wala kang ginagawang mali, everything is good, huwag kang maghabol. Huwag mong ipakita na
sobrang invested ka sa lalaki. Kasi madalas, kapag ang lalaki ay nakikitaan ka na habol ka, patay na patay ka sa kanya, kadalasan yan yung mga naaabuso. Dahil pakiramdam ng lalaki, kahit anong gawin niya, ay lagi kang nakabuntot. Mas hahangaan ka ng lalaki kapag ipinapakita mo na kaya mong mabuhay nang wala siya, okay? Kaya mong tumayo sa sarili mo. Dito, mas naa-appreciate ng lalaki. Mas hahangaan ka. Siyempre, mahirap kang kalimutan kapag gano'n. Number 6, ito yung ang babaeng nagpapalabas ng pinakamagandang bersyon ng lalaki. Iba-iba talaga ang karakter, ang ugali ng bawat tao. Minsan, madali tayong sumuko sa buhay. Pero kung ikaw yung babae na kaya mong ipakita sa lalaki na nandyan ka para sa kanya, na kapag nagsalita ka, yung mga sinasabi mo sa kanya ay tumatatak sa kanya, nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, nagbibigay sa kanya ng lakas para muling tumayo, muling bumangon para lumaban ulit sa susunod na mga araw. Yan yung isang bagay na talagang hindi madaling makalimutan ng lalaki. Alam nyo, ang mga lalaki, hindi porket malaki ang katawan ay matatag na matatag yan pagdating sa aspetong emosyon. Madalas nga tahimik yan pero maraming pinagdadaanan. Pero nananahimik lang. Kaya kung ikaw yung babae na nandyan para i-uplift ang lalaki na yan, nandyan para maging inspirasyon sa kanya, kahanga-hanga ka. Number 7, ito yung pagkakaroon ng emosyonal na katatagan. Ang mga babae, literal na emotional yan. At minsan ay kapag sobrang mabigat na ang mga bagay-bagay, sumusuko yan. Pero kung ikaw, yung hindi madaling sumuko sa mga pagsubok, ikaw yung babae na kapag nadapa ay bumabangon. Ginagawa itong aral at nagiging isang inspirasyon para lumaban ulit. At siyempre, napaka-attractive ito na karakter. Hindi yan basta makakalimutan ng lalaki. Number 8, ito yung aura ng pagiging magaan na kasama. Meron ba kayong experience na pagkatapos mong makipag-usap o makipag-bonding ay parang pagod na pagod yung pakiramdam mo, parang nalungkot ka, hindi mo maintindihan yung sarili mo, parang kang drained. At meron ding mga tao na kapag nakausap mo, nakasama mo, ang saya-saya ng vibe, para kang hindi nauubusan ng energy, aalis ka ng nakangiti, positive yung effect sa katawan mo. Bakit ganoon? Nangyayari yan dahil sa mga negatibong energy na pinapasok natin sa katawan natin. Yung mga negative thoughts, negative feelings, anger, pagiging toxic, lahat yan ay nagre-release din ng mga negative na energy. Yan ay naipapasa sa ibang tao. Kaya ladies, sa halip na mag-stay sa negative na aspeto ng buhay, doon tayo sa mga positibo, sa mga optimistic na mga bagay-bagay. Pakawalan na yung masasama at i-absorb ang mabubuti. At kapag yan ang vibe na nailalabas mo, sigurado na mararamdaman ng lalaki yan. Number 9, ang aura ng pagiging mysterious, misteryosa. Hindi laging kailangan na ibulgar, ilabas ang lahat ng tungkol sa'yo. Ang laro sa isang relasyon ay dapat nag-iiwan ka ng mga bagay-bagay na hindi alam ng iba. Sa mga lalaki na nahihiwagaan sa iyo, yan ang isang nagbibigay sa kanila ng push ng pagiging masigasig, pagiging masipag na alamin ang mga bagay tungkol sa'yo. Kung manliligaw yan, mag-e-effort yan. Gagawa siya ng mga paraan para mapalapit sa iyo, para makausap ka. Pero kung lahat na ay isiniwalat mo, wala nang sikreto, wala nang mystery sa iyo, wala na. Ang mga yan nasa tabi lang, nakatingin lang, dahil wala naman na silang dapat alamin sa iyo. Kaya ladies, hold your ground. Mag-iwan ka ng para sa iyo. Para yun ang magiging dahilan para ang mga lalaki ay pupunta sa iyo. Number 10, ang pagiging mabuting influence. Kung ikaw yung babae na nagpapakita ng kabutihan, babalik at babalik yan sa iyo. Okay? Kung yan ang nakikita ng mga kalalakihan sa iyo, aba, napaka-attractive yan. Sino ba ang lalaki na kapag nalaman na ang isang babae ay ganito, masama, mabunganga, marites, at kung ano-anong mga negatibong mga balita or nangyayari sa buhay mo, hindi yan attractive. Pero kung ang nasasagap ng mga lalaki tungkol sa iyo is mga positibong bagay, magagandang balita,
sigurado na yan ay mag-iiwan sa lalaki ng paghanga. At yung paghanga na yan, siyempre, yan na yung umpisa para mag-move ang isang lalaki. 2,000 years later. So sa huli, hindi lahat ng hindi makalimutan ay ang pinaka-sexy, pinakamaganda. Madalas ang hindi makalimutan ay ang babaeng may presence, nagbibigay ng peace of mind, may respeto, nagbibigay ng inspirasyon at saya.